ipinagdiwang natin o pinagdiriwang natin ngayon ang unang hapis para sa kapistahan ng Mater Dolorosa o ina ng hapis. Subalit, kailangan ba talaga tayong maging malungkot o magdadalamhati? Because we are commemorating the sorrows of Mary. Hindi ba parang kabaliktaran sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ay ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria. Kaya sa araw na ito, tayo ay magalak. Dahil sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, tayo pa rin ay nakatayo at buhay na buhay sa pag-ibig at awa ng Diyos. Remember, where sorrow abounds, joy shall follow. Where despair dwells, hope shall be revealed. Ito ang buhay ng ating inang si Maria, ang ina ng hapis, na sa kabila ng kanyang kalungkutan at pagdadalamhati, siya ay nakatayong matatag dahil naniwala at nagtiwala siya sa kalooban ng Diyos. Kaya she is called a mother who listens. Sa unang hapis ng ating ina, napakinggan natin ang propesiya ni Simeon. At napakasakit para sa mahal na Birheng Maria na marinig ang mga salita tungkol sa sanggol na si Jesus. Naiaalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. At ito ay nagdulot ng sugat sa kanyang puso. And the culmination of this plan is when she witnessed the death of her son. Napakasakit na parang balaraw na tumusok sa kanyang puso. Bilang isang ina, napakahirap silayan ang nakabayubay niyang anak sa krus. At alam natin, ito ang kanyang partisipasyon in the work of salvation, sharing the pain and death of her son. Brothers and sisters, as we reflect her loss, it moves our heart deeply. Pero alam natin na sa kabila ng sakit na ito, ang mahal na Birheng Maria pa rin ay nakinig at naniwala sa plano ng Diyos sa sangkatauhan. Napakagandang pagnilayan ito, sapagkat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi dahil siya ay pinilit, bagkos siya mismo ang tumanggap. Kaya kung may pagkakataon mang makakaranas tayo ng pagkabigo at kalituhan sa buhay, kailangan tayong lumapit at makinig sa Diyos. Ang mas mahalaga, buo ang ating pananampalataya. Nakikinig at nagtitiwala sa Diyos ng lubusan. Pangalawa, a mother who serves. Sa kabila ng mga panganib at paghihirap, ang mahal na Birheng Maria ay naglingkod ng tapat sa plano at kalooban ng Diyos. Una, siya ay naglingkod sa kanyang anak na si Jesus. And the gospel today has something to say about service. Nabigyang prioridad ang ating Panginoon bago ang lahat. He deserves our service. At ang pagiging tagasunod niya ay nangangailangan ng pagsuko ng sarili sa Kanya at sa mga gawa ng Ebanghelyo. Actually, lantaran niyang sinasabi sa atin at itunuturo ang mabuting balita. Ang lahat ng ito ay hindi niya itinatago sa atin, but He shows us always the exact cost of discipleship. Pangatlo, a mother who hopes. Ang ating inang si Maria ay punong-puno ng pag-asa. Pag-asang nagdulot sa kanya ng matinding hapis. Subalit, ito ay nagdulot din sa kanya ng kaligtasan o maging sa ating kaligtasan. Pag-asa na si Jesus ay magiging takbuhan ng tanan. Ang lahat ng ito ay kanyang itiniis dahil sa kanyang pagmamahal at pag-ibig sa Diyos. Lahat ay kaya niyang gawin kahit na maraming balaraw ang tumusok pa sa kanyang puso at kaluluwa. Bakit kaya sa kabila ng kanyang hapis ay mayroong kagalakan? Una, dahil sa rurok ng pagpakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, siya ay muling nabuhay. And His resurrection signifies great joy because He won from sin and death. And this is victory from suffering to healing and from death to life. Sa kabila ng hapis ng ating inang si Maria, mayroon pa rin kagalakan dahil natalo niya ang kamatayan o natalo ng kanyang anak
ang kamatayan at muling nabuhay para sa lahat. Pangalawa, ito ay dahil sa hatid nitong kaligtasan na sa kabila ng hapis, mayroong liwanag. Sa kabila ng hapis, mayroong pag-asa ang buhay. And for this, we will experience joy dahil tinatahak natin ang landas ng kabutihan, kabanalan, tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kahit ginugunitan natin ang kanyang hapis, dapat pa rin tayong magalak at magdiwang. Sapagkat sa pamamagitan ng hapis na ito, ipinakita ng Diyos na ang kanyang pag-ibig ay hindi huwad, hindi panandalian, hindi nagsasawa at walang pinipili. May we accompany our sorrowful mother, confident in every sorrow, every suffering, that there is always hope and joy. At huwag kalimutan ang mensahe ng Ibanghilyo natin ngayon. We have many choices in life, but we need to choose what is right and best for us. Piliin natin ang ating Panginoong Jesus at hindi tayo magsisisi. Maaring ang mga taong nagsasabi sa atin ay mahal tayo, pero iiwanan din tayo sa bandang huli. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. He will never, never abandon us in all the days of our lives. Yan ang kanyang pangako sa atin. Kaya huwag kang bumitaw and always walk according to His will. O ina ng hapis, ipanalangin mo kami.